Saan ba ako nagmula? Ano ba aking paniniwala? Ano ba ang aking prinsipyo na sinusunod pagdating sa gobyerno? Ano ito tinatawag kong responsableng gobyerno? Ang walang pakikita ko, ito pong litrato nito. Ako'y natutuwa sa litrato ito. Sapagkat andito, kasama ko yung maraming bata, hindi na kasama, sumusunod sila sa akin. Yan ay kuha sa isang lugar, sa barangay San Isidro. Siguro ba sa inyo? San Dionisio pala. Ang iba sa inyo nakarating na dyan, doon sa Lim Compound. Nakakatuwa sapagkat hindi naman ako artista, hindi mo na ako mamimigay ng candy, pero sunod na mga bata sa akin. Magpapapanood niyo itong mga tape na ito, itong video na ito. Masyado matang bata ito. Kasi madalas kong puntahan niya ng Long District pa, pagbalik ko, ganyan kainit yung salubong nila sa akin. Ito naman sa 2nd District ng Parañaque. Mga bata pa rin. State. Sayang hindi rin maparegister yung mga bata yan. Ang daming importante sana. Ito naman sa high school, sa Dr. Arcadio Santos National High School. Nakakatuwa. Kahit sa nung punta, halos ganyan ang nangyayari. At alam niyo, pag tinatanong ko sila, marami nagsasabi, kasi congressman, nakikita namin kayo sa TV. Kasi congressman, kayo nagpagawa ng eskwelahan namin. Alam pala nila yun. Ito naman, litrato ng isang bata, pero hindi ito bata sa Parañaque. Ito bata, taga Romblon. Yan ako. Nung malit pa ako sa Romblon. Ako'y katulad ng
galing ng probinsya. Ang probinsya namin, isang maliit at mahirap na probinsya, Romblon. Simple lamang ang buhay namin. Yung mga magulang ko, parang public school teachers. Ito yung bahay namin, gawa sa kawayan. At ito ko, mahirap ang buhay doon. Kaya tingnan nyo, medyo payat ako doon sa Romblon. Ang pangalan ko, Roylo. Ang nanay ko, taga Romblon, doon ako pinanganak. Yung tatay ko, taga Iloilo. Kaya ang pangalan ko, Roylo. Romblon, Iloilo. Ang ibig sabihin ng pangalan ko. Ayan, alam nyo na kung ano, no? Pero, lumipat kami sapagkat yung mga magulang ko gusto magsaparalan sa Maynila. Tingnan ko ano yung kapalaran nila. Kaya kami lumipat at natira sa isang no-cost government housing project. Doon sa Project 3, ito yung bahay namin noon. Tingnan niyo yung kali, gawa sa lupa. At yung bahay namin parang kahon na merong bubong na asbestos. Ito yung bakuran namin. Yung mga nakakakilala sa akin, yung pinunta ko Napoleon, sa Labuin, doon sa Santo Tomas, marami yung takap, parang ang bilis kong maglakad, kahit na meron mga sampayan. Bakit parang hindi lang natatakot na baka masabit yung leg ko? Kasi sanay ako dyan. Tingnan niyo ang bakuran namin. Ito ang bahay namin dito sa bandang kanan kasi duplex yan eh. Bali dalawang bahay yan. Ito yung nanay ko, nanonood. Ako ito, nagbo-boxing. Ito yung lutuan sa kapitbahay namin. Ito yung bakod namin na sila-sila. Kaya alam ni Rollo Goles kung paano lumaki sa ganitong klaseng bakuran. Sapagkat ulitin ko, hindi po ako anak mayaman, mahirap lamang kami, nagaling ng Romblon. Ito ang litrato ko noong mga 10 taon na kami sa lugar. Kaya ako pinapakita ito, tingnan yung kali namin. 10 taon na kami ron, pero lupa pa rin ang kali namin. Humingi kami ng tulong sa mga konsihal, mga mayor, pero pinabayaan kami. Kaya alam ko kung paano ang buhay sa ganito. Na pag umulan, maputik ang kali, at pag umaaraw, maalikabok. Ito ang litrato ko. Klase namin, elementary. Yung elementary school namin, bahay lamang na maliit na kinonvert para mag-eskwelahan. Ito, tignan nyo. Diyan kami nakaraos. Tignan nyo yung litrato namin. Formal na litrato ito, pero may iba dyan, nakapakya, nakasinelas. Ganyan po, sapat karamihan sa mga batang ito ay galing sa mga pamilyang mahihirap. Dito naman ako nag-high school, public school pa rin, Quirino High School. Ang high school namin gawa sa kahoy, tignan yung mga bintana, medyo sira-sira, pero ito, pinagtyagaan namin yan. Pero kahit paano, natuto kami, nagkaroon kami ng mahusay na edukasyon sapagkat sineryoso namin ang edukasyon. At ako nakatayo sa harapan ninyo ngayon, nakaangat na sa buhay, hindi na yung katulad nung ako'y nasa Romblon, hindi na nung katulad na ako'y nag-aaral sa isang public school, nakaangat na. At ang pinakapundasyon ko, kung bakit ako'y nakatayo ngayon, hindi dahil sa anak ako ng mayamang tao, hindi dahil sa marami kami lupa, hindi dahil sa pinamanahan kami ng malaking kayamanan, hindi. Ang dahilan sapagkat sineryoso na magulang ko at sineryoso ko yung edukasyon. Nakaangat ako dahilan sa edukasyon. Kaya nung ako'y graduate ng high school, pinilit ko na makapag-aral sa pinakamahusay na universidad sa Pilipinas, yung UP. Kasi sabi ko, kailangan dyan ako para matuto talaga ako. At doon kumuha ako ng AP Political Science at naging miyembro ng UP debating team. Naging debater ako. Kahit nabirin nyo, public school graduate, pero nakikipag-debate habang nandun sa UP. Pero hindi ako nagtapos dyan. Kasi ang ambisyon ko talaga, makapasok ng militar. Kaya ako nag-apply sa Philippine Military Academy. Ilang libo yung kumuha ng entrance exam. Pero kahit na public school lamang, nakapasa si Roy Logoles at hindi lang pa siya nakapasa. Number 2 sa entrance exam. Kaya madali ako makapasok sa Philippine Military Academy. Maraming salamat. Thank you po. Ito ang litrato ko. Doon ako'y nasa PMA, dumaan kami sa hirap. Mahirap ang buhay doon. Alam niyo naman ang buhay ng kadete. Kakalampagin ka ng mga upperclassmen, pahirapan ka, mahirapan kang kumain, mahirap matulog. Ito, nakayayat kami. Pero alam niyo, hindi ako nag-graduate sa PMA din. Sapagkat sinuwerte ako, nag-apply ako para mag-aaral sa Amerika. Suntok sa buwan noong una. Pero nagawa ko na makapasok sa Amerika. At dito, ito yung isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ito yung litrato ng mga building namin. Nandito ako. Doon bumisita ako mga ilang taon na nakararaan. Ito mga building na ito, hindi palasyo yan. Baka kalahin yung palasyo yan. Yan yung dormitorio
eskwelahan ay napakahusay sa math. Isa sa pinaka-mahusay na eskwelahan pagdating sa mathematics. At dito pinalad tayo, parati tayo scholar habang nandun. Ito naman, yung litrato ko na ako'y maging company commander. Napili na maging pinuno ng company. Ako lamang ang hindi Amerikano doon, pero napili ako. Ito mga assistant ko, pareho mga Amerikano. Ito po, si Roy Gonzales, ang company commander. Ito yung lugar namin, yung lobby ng aming dormitoryo. Tingnan nyo. Kita nyo yung itsura. Parang palasyo, di ba? Maganda pa sa Malacanang. Yan ang lugar na doon nag-aral si Roy Gonzales. Ito naman yung building na tinitirahan namin. Ito ang mathematics building namin. Diyan ako nag-aaral. Diyan ang mga classroom namin. At ito ang aming chapel. Ang tawag yan, chapel. Naval Academy Chapel. Pero tingnan nyo, ubod ng laki kapilya, pero napakalaki. Ito yung loob. Ito ang view ng Annapolis sa dagat, kasi tabi kami ng dagat. Ito yung mga classrooms. At dito yung mga dormitorio namin. At nandito yung aming chapel. Tingnan nyo, laki-laki ng simbahan. Ito yung view galing sa taas. At dito ang gymnasium. Ito yung mga dormitory namin, mga academic buildings. Dito kami nagpaparada, nagmamarcha. Ito yung tabi ng dagat. Alam mo itong lugar na ito, dinadayo ng mga turista sapagkat napakaganda. Napakaganda po ang eskwela na ito. Talagang maswerte ako na dito nakapasok. Habang ito naman ang litrato ng parada. Mga parada namin, ito rin, parada rin. Ito, ganun pa rin. At habang ako'y nandun, ako'y nag-training sa US Army Airborne School. Bakit ako nag-training dito? Hindi naman ito required, no? Pero nag-voluntaryo ako. Alam mo bakit? Kasi gusto ko malaman kung hanggang saan makakaya yung aking lakas ng loob. Kasi isipin mo, lulundag yan ng aeroplano. Sino nakalundag yan ng aeroplano dito? Nakakatakot ba o hindi lulundag ng aeroplano? Nakakatakot, di ba? Pero ginawa ko yun. Sabag gusto ko masubukan kung hanggang saan yung lakas ng loob ko. At nag-train ako. Nakalundag naman. Nakalundag ako ng aeroplano. Nakalundag ng helicopter. At habang nandun, ang pinili kong sport, pasagan ng mukha. Boxing. At doon, nakipagpasagan ako ng mukha sa lahat ng klaseng Amerikano. Karamihan siyempre puti, may iba itim, iba dilaw, iba kayo manggi. 4 na taon po ako na nag-boxing doon. At 4 na taon na naging champion sa Naval Academy. Minsan, hindi po natalo ang Congressman Roy Gonzales. Salamat po. Thank you po. At ito, pakakita ko litrato na ito. Ito, isang itim na boksingero, black boxer na nakalaban ko. Ito yung pangalawang kampinato ko. Tinalo ko dito, si Charlie Bolden. Kaya kami napakita ito. Sapagkat si Charlie Bolden, sikat na sa Amerika ngayon. Ito po siya. Siya ay naging Major General sa Marines. At siya ay hinirang ni President Obama para mamuno ng NASA, yung National Aeronautics and Space Administration. Yan yung mga nagpapadala ng mga satellite, mga space shuttle, mga astronaut sa kalawakan. Ngayon, sikat na siya sa Amerika. Pero alam niyo, kahit na sikat siya sa Amerika ngayon, mayroong isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan, nang makasagupan niya ang isang Pilipinong boksingero na tumalo sa kanya. Yan wala iba kundi ang inyong lingkod, Roy Gonzales po. Thank you po. Pero baka meron mo ba dyan? Baka sasabi, okay, Congressman Gonzales, alam namin, nabalitaan namin, magaling ka mag-boxing. Noon yun. Eh ngayon, iba na. Baka wala ka na ibubuga. Kaya makita ko sa inyo, no, ako'y nag-ensayo, nagpa-video ko sa ensayo, at gusto ko kayo magsabi kung kaya ko pa o hindi. Patuloy niyo po ito. Ready, po. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba? Kaya pa, kaya pa.
sa PMA. Ito yung pinakabata kong kapatid. Gumraduate ng PMA, class of 1979. Hindi siya nagtagal sa military at ngayon naging negosyante sa Amerika. Class of 1979, ang classmate niya ngayon, Chief of Staff ng Armed Forces. Yung isang classmate niya, Commanding General ng Philippine Army. Yung isang classmate niya, pinuno ng Philippine Coast Guard. Kaya malayo po ang kanya narating. Pero pinakamalayo narating ay yung kapatid ko isa, si Vice Admiral Ferdinand Goles. Gumraduate ng PMA class of 1976, umabot ng pinakamataas sa ranggo sa Philippine Navy. Naging flag officer in command, naging Vice Admiral. Kaya kita nyo, kahit na simple lamang po kami, nakaangat sa buhay. Lahat kami, nakaangat sa buhay. Bakit? Kasi sineryoso namin yung buhay namin. Naging responsable kami sa aming pamilya. At tingnan nyo, lahat ay nagkaroon ng kahit paanong tagumpay sa buhay. Noong ako'y gumraduate at makabalik sa Pilipinas, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Kumuha ng MBA, Master in Business Administration sa UP. At doon, dahil sa nagsumikap din ako, gumraduate, number 1 po, valedictorian doon sa UP. Noong ako'y gumraduate. Salamat po. Ito naman, dito ko una nakilala ng maraming tao. Noong ako'y maging Postmaster General, tumawak ng Post Office. Isipin nyo, ang Post Office, isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. 20,000 na mga empleyado. Gaano kalaki ang 20,000? Ang City Hall natin, mga 4,000 ang tao. Ito, 20,000. 2,000 yung mga branches sa buong Pilipinas. Daan-daan ang mga sasakyan at napakalaki ng responsibilidad. Dito po, nagustuhan ng tao ang aking paglilingkod at ako'y nakatanggap ng award. Yung one of the 10 outstanding young men, yung DOIM award, no, ako ay Postmaster General. Pero hindi lang yan ang naging karanasan ko sa pamamahala. Nata-training din ako sa disaster management pamamahala kung merong kalamidad. Alam niyo kung paano? Ako'y naging Red Cross Governor sa loob ng 20 years. 20 taon ako nagsilbi ng Red Cross. At habang nandun, maraming mga kalamidad ang naging karanasan ko. Ang isa, Baguio. Ako ang namuno ng team ng Red Cross doon sa Baguio. At doon tumulong kami sa mga biktima ng lindol. Tingnan niyo ito. Ang ginawa namin dyan, hinanap namin yung mga tao na natapunan dyan, kinuha namin yung mga bangkay nila, at talagang tumulong. Yan ang naging karanasan ko. Pero isang karanasan na hindi ko makakalimutan talaga, nung magkaroon ng coup attempt, nung nagpakpakan, ang mga sundalong rebelde at mga sundalo ng gobyerno noong 1989. Alam niyo nangyari dyan? Nagsimula sa Coastal Road, dito sa may atin. Pumunta sa Campo Aguinaldo, putukan, katakot-takot na bombahan yan, hanggang makarating ng mga Makati. Ang inyong lingkod, namuno ng Red Cross team. Kahit na nagpuputukan, kahit na nagbubumbahan, pinunta namin yung lugar ng giyera para tulungan yung mga sundalo na sugatan at kunin yung mga bangkay ng mga sundalo na patay. Alam niyo, nagustuhan ng tao ang aking paglilingkod. Ako'y nakatanggap ng Red Cross Bayani Gold Medal Award bilang pakilala sa tinatawag na bravery in the face of gunfire. Katapangan kahit na nagpuputukan at nagbubumbahan. Yan po ang karanasan ni Roy Goles pagdating sa disaster management na isang bagay na napaka-importante sa sino mang pinuno sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang Pilipinas ang daming kalamidad. Merong bagyo, merong lindol, merong puputok ang bulkan, at paminsan-minsan nagkakaroon ng sunog. Kaya naman, pag merong sakuna, parati, dahil sa Red Cross po ko, nasa training ko, yung parati agad na dumarating. Nagkasunog na malaki sa Santo Niño. Andyan ako, 7 araw ako nandyan. Nagpalagay kami ng mga barracks, nagpakain, nagbigay ng relief goods, at nakiramay sa mga tao. Ito naman sa Lorenzana, sa Barangay San Dionisio, gandun din po ang aking ginawa. Ito naman sa Tomas Claudio, umapoy pa, nandun ako. Ito sa Seaside, sa Tambo, 7 araw ako nandyan, tumulong sa mga nasunugan. Ito sa Ontiveros, yung banda, malapit sa inyo, nung malaking sunog din yan. Ito ang sa Greenville, doon din sa loob ng Port State. At ito naman ang sa Fortunata Village, sa loob ng Barangay San Isidro, nagkaroon din sunog dyan. Doon sa inyo, sa Espiritu Compound, nagpunta rin ako dyan, kailan ba nakasunog dyan? Mga 7 years ago yata, andun din ako. At ito yung pinakamalaking sunog na nakaraan sa Lipo, sa Barangay Santo Niño at Barangay Mungo. Tingnan nyo, madaling araw pa, nandun na kami, nagpapakain, tumutulong
kasalukan. Sapagkat yan ang training ko bilang isang Red Cross governor. At ito yung kasagsagan ng Typhoon Pedring. Bumabagyo, pero ito, naglalakad ako doon sa may tramo, sa iba-ibang lugar, sa may Port State, at binisita ko yung mga lugar na sa aking palagay ay baka magkaroon ng baha para ma-check ko kung kumusta yung ating mga kababayan. Naging governor din ng Management Association of the Philippines, samahan ng mga managers ng Pilipinas. At ito, matapos ang aking 3 termino bilang congressman ng Lone District, siyempre, hanggang 3 termino lang. Ako'y nakuha sa cabinet at naging crisis manager. Pag merong crisis, ako po ang namamahala sa crisis management. Ito isang crisis management team doon sa Malacanang. Andito si dating President Cory, Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Vice President Igona, dating Presidente Ramos, at ang inyong lingkod, Roy Logoles, ang siyang namamahala doon sa crisis management meeting. At dito, nakataupang palad ko yung mga taong sikat sa buong daigdig, katulad ng Secretary Powell ng Amerika, Secretary Condoleezza Rice ng Amerika, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra, ito naman, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf. At ngayon, sikat na tao sa buong daigdig. Isa sa pinakamapangirihang tao, ang Presidente ng China, si Hu Jintao. Presidente ng Indonesia noong panahon na yun, si Sukarno Putri Megawati. At Presidente ng Amerika, President Bush, na 3 beses ko na nakamiting sapagkat noong panahon na yan, madalas pinag-uusapan yung krisis, yung mga problema ng Pilipinas at Amerika. Kasama ang kanyang Vice President, si Cherry. At ito isang litrato ng crisis management meeting doon din sa Malacanang. At siyempre ngayon, iba na ang Presidente. Ngayon ako yung congressman, ang ating bagong Presidente, Pinoy Aquino. At dito, siya naman ang paminsan-minsan nakakadaupang palad natin. Ito ay litrato na kinuha matapos ng SONA ng Presidente noong July. Nagpunta sa isang kwarto sa kamera, pagkatapos nagpatawag siya ng mga ilang kongresista at isa ako sa pinalat na kanyang pinatawag para pag-usapan yung kanyang mga tinatawag na legislative measures, yung mga panukalang batas na gusto niyang ipatupad. Ito ang noong Independence Day sa Malacanang, ito naman nung inaugural reception ng unang araw niya bilang Presidente, nandun din tayo. At ito yung pulong sa Liberal Party. Ang inyong lingkod, miyembro ng Liberal Party, nagkaroon ng pulong ng Liberal Party at pinalatay na makasama. Andyan si Speaker Belmonte, andito si Mayor Lim ng Maynila, andito yung mga ilang pinuno ng Liberal Party, Presidente Pinoy Aquino, at nagkataon, nakatabi po ako sa kanya habang nag-meeting. Ito naman, nung basbasan yung bago natin barko, naalala niyo yung bagong vapor ng Philippine Navy, yung Gregorio del Pilar. Iisa lamang ang kongresista na kanyang inimbita dito sa pagbabasbas na ito. At dito nag-uusap kami sa loob ng vapor at nagkakatawanan pa sapagkat maraming bagay ang mga pinag-uusapan namin na medyo nagpasaya kay Presidente. Ito yung habang ini-inspect namin yung vapor, ito pa rin po. At ito pa, kasama yung ambassador ng Amerika, si Ambassador Thomas. Ito naman, magkataon na nasama ako din sa grupo ng 3 Presidente. Presidente Erap, Presidente Ramos, at Presidente Pinoy. At dito, nasingit tayo sa litrato. Ito naman, nung matapos ang aking termino bilang cabinet member, bumalik ako bilang congressman. At ako'y nahalal dito naman sa 2nd District ng Parañaque. At nakasabay ko mahalal yung aking anak na naging konsehal naman. At dito kami nag-oath taking sa Malacanang sa harap ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang aking paglilingkod bilang congressman. Isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod ng isang congressman sa buong kasaysayan ng Pilipinas. 6 na termino. Noong 1992, para sa 9th Congress, kasama ang San Isidro. Noong 1995, para sa 10th Congress, kasama ang San Isidro. Noong 1998, para sa 11th Congress, kasama ang San Isidro. Kaya isipin nyo, siyang na taon ako naglingkod sa inyo. Mahabang panahon po at marami akong ginawa para sa kapakanan ng San Isidro. At nung ako'y bumalik, naging 2nd District na, 2004, 13th Congress. 2007, 14th Congress at 2010, 15th Congress. Ang pakasalukuyang Congress, ito pong 15th Congress ng Pilipinas.
Ano ba ang naging record ko bilang congressman? Alam niyo, ang isa sa mga bagay na talagang binigyan ko ng diin ang pagpapagawa ng mga bagong school buildings. Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan ko kung paano mag-aaral sa isang eskwelahan na kaawa-awa ang mga school buildings. Kaya ito ang talagang binigyan ko ng emphasis. Ito po ang mga halimbawa ng mga school buildings na aking pinagawa. Paranaque National High School. Sino sa inyo graduate ng Paranaque National High School? Alam niyo ba itong building na ito? Anong tawag sa building na ito? Knowledge Building. 4 na malalaking building ang aking pinagawa dyan. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking school buildings sa Paranaque National High School. Ngayon naman sa 2nd District, Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, 2 stories na ito. Ngayon, 4 stories na. Tingnan niyo ang mga building namin sa 2nd District. Maganda o hindi maganda? Maganda. Ito pa, ang view ng Dr. Arcadio Santos National High School. Napaka-moderno ang dating. At ito yung bagong building. Ito po, bagong gawa ito. 4-story building na ang pagbabasbas ay bukas, 4:30. Bago yan. Doon din yan sa Dr. Arcadio Santos National High School. Ito naman ang sa San Agustin Elementary School. Dati, 1-story lamang ang mga building dyan. Tingnan nyo yun, matataas na. Ito pa yung mga view dyan. Ayan pa po. Dati, ang lilit na mga building, tingnan nyo, nagkagandahan na ang mga building. Maganda o hindi maganda yung mga building na yan? Isa sa pinakamaganda sa buong Paranaque at buong Metro Manila. Alam nyo, merong isang dating education supervisor, retired na. Taga-1st District, namasyal sa rito. Ang sabi niya, Congressman, nagulat ako sa San Agustin Elementary School. Yung dating pang-probinsya. Ngayon, akala ko University of San Agustin. Napakaganda. May pagmamalaki po namin dito sa 2nd District. Alam niyo, nung ako'y mula nung 1 taon, 4 na school buildings na ang aking pinagawa at mula nung 2004, 32 na school buildings ang aking na ipagawa. Kalye, kasama din po mga kalye. Di ba sinabi ko sa inyo, alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na ang kalye ay maputik pag umuulan at paaligabok pag umaaraw. Kaya sinabi ko, lahat ay gagawin ko para makatulong sa aking kababayan. Mula nung simula ang 15th Congress o 1 taon, siyang nakali na ang aking napakongreto at mula nung 2004 hanggang ngayon, 110 na mga kalye ang aking napasemento. Napakarami po. At noong unang panahon pa, noong aking 3 termino, maraming kalye sa loob ng barangay San Isidro ang aking na ipagawa. Halimbawa, doon sa Santos, pinasemento ko yan. Yung tulay, papunta doon sa Mataddo, sa inyong lingkod ng pasemento. Sa Bali 2, marami po tayong pinasemento. San Luis, Papa Pio, at marami pang mga lugar. Dito naman, yung Sukat Road, idadaanan niya. Ito yung sa Front Street sa Barangay Don Bosco. Malaking kali po doon, Lupena Street sa Port State. Dati yan parang bukid, ngayon napakaganda ang pagkasemento. Ito naman ang sa Melville Mundo Access Road. Ito yung sa Service Road. Dati, baku-baku yung kali ngayon, napakakinis. Ito ang sa San Valley. Ito naman ang sa Service Road, sa kabila naman ng SLEX. At ito may ibang kali na aking pinapasinaya. Kasama na rin ang pagpawiden ng sukat. Dati ang sukat, makipot. Noong unang termino ko, yan yung panahon na pinalapat ang sukat. Ngayon, maluwag na ang sukat. At ito naman yung Skyway Project. Alam niyo yung Skyway Project. Marami sa inyo dumadaan dyan. Nagsimula yan, nung ako ay mag-file ng isang bill. Ang tawag dyan, South Superhighway Elevated Highway Project. Nung pinay ko yan, maraming nagtawa. Sabi niya, ito si Goles, gusto magpagawa ng pangalawang palapag sa highway. Pwede ba naman yan? Baka bumagsak yan at ma-aksidente pa yung mga tao. Pero rin nakita ko yan sa Japan, nakita ko sa Amerika, at sabi ko kailangan gawin sa Pilipinas. Marami nagtawa, akala na suntok sa buwan. Sinuportan ako ni Secretary Bilang ng Public Works. Sinuportan ako ni Speaker de Venecia. At finally, nakita ni Presidente Ramos, sabi niya, maganda ang project, kaya yan pinagawa niya. Naging project niya. Yan ang Skyway Project. Noong isang buwan,
nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita doon ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo. Anong sabi niya habang sasalita siya? Sabi niya, nakita niya ako. Ayan po si Congressman Goles. Siya nagsimula ng Skyway Project. Isa sa pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas ngayon. Ang Skyway Project ang nagsimula ang inyong lingkod, Roy Goles po. Thank you. At ngayon, yung bago kong programa, naubod ng laki, mga covered courts, ang tawag niyan, Coliseum. Ano ba ang covered courts na ito at bakit kakaiba ito? Ang kakaiba nito, yung paggamit ng polycarbonate roofing, iba ang bubong. Yung bubong sa mga pangkaraniwang covered courts, gawa sa lata, di ba? Metal. Gawa sa yero. Tama ho ba yun? Pero si Congressman Goles, gumawa ng tinatawag ng pagbabago. Gumawa ng ibang klaseng material. Saan ito nakuha ang idea na ito? Una sa Disneyland. Pangalawa sa Ayala Town Center. Tinanong ko ang Public Works. Sabi ko, ano ba yung bubong sa Disneyland? Ano ba bubong sa Ayala Town Center? Ang sabi nila, Congressman, yan ang pinakamodernong bubong ngayon. Ang tawag niyan, polycarbonate. Moderno, napaka-high-tech. Ang sabi ko, yan ang gusto kong gamitin sa mga covered courts ay pagkagawa ko. Ang sabi ng Public Works, pero Congressman, medyo mahal yan. Ang sagot ko, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya yan ang aking ginamit, itong polycarbonate material. Tingnan niyo po, ang itsura ng polycarbonate material. Sa Europa, yan, polycarbonate po yan. Tingnan niyo, medyo see-through. Sa Middle East, yan, polycarbonate. Napakaganda, di ba? Napaka-moderno ang dating. Sa China, hindi, puro polycarbonate po yan. Mga see-through. Sa India, ang India ay isang modernong bansa ngayon na napaka-tagumpay. Sa China ulit, ito sa train station nila, tingnan yung bubong nila, napakaganda. Ito naman sa Ayala Town Center. Ito Ayala Town Center. At ngayon, sa 2nd District ng Parañaque, ito ang mga polycarbonate roofing material na aking ginagamit sa mga covered courts. Ito sa Parañaque, sa Dr. Carlos Santos National High School, yung buong campus meron bubong. Ito ang sa Barangay San Antonio. Ito yung sa Barangay Marcelo Green. At ito po ang close-up. Ayan. Sa Camel Homes, Barangay Don Bosco. Meron pa kayong ganyan. Ito naman ang sa Barangay Marcelo Green. Meron pa kayong ganyang klaseng covered court. Ito naman nasa Sampaloc. Ayan, malaking lugar dito sa Maysuga. Ito sa Port State Elementary School. Ito, yung buong campus, meron bubong. Kaya mga bata, pag umulan, malimulas ka na ulan, hindi sila nababasa. Ito sa Bunok National High School, bagong high school lamang, pero agad na pinalagyan ko ng bubong. Ito ang sa San Antonio Elementary School. Meron na rin bubong. Iba sa inyo, yan yata nag-aaral. Mga taga... Sino nag-aaral sa San Antonio Elementary School? Ayan, meron bang bubong doon? Meron, di ba? Pag umulan, okay lang ang mga bata. Ito sa San Valley Elementary School. Bagong-bago, pero meron ng bubong. Ito sa San Valley National High School, meron na rin bubong. Ito sa Masville Elementary School, ito po sa dulo ng sukat, meron na rin bubong. At ito sa Sampaloc site ulit. Ito, araw ito pinuha. Kaya tingnan nyo, ang bubong. Napakaganda. Kaya ihambing natin sa mga modernong bansa. China at Pilipinas. China at 2nd District ng Parañaque. Magkapareho o hindi magkapareho? Moderno-moderno sa China, moderno-moderno sa 2nd District ng Parañaque. Project po ni Congressman Goles. Thank you. India. Ito ang sa India. Ito ang sa India. Ito naman sa 2nd District ng Parañaque. Nakikipagkompetensya ang 2nd District ng Parañaque sa isang modernong bansa gumagamit ng modernong roofing materials. Ito ang listahan ng mga Coliseum projects natin. Sunod-sunod yung bilang yan. Mula sa number 1 hanggang number 10. Mula sa number 11 hanggang sa number 20. Mula sa number 21 hanggang sa number 30. Mula sa
hanggang sa number 40. Mula sa 41 hanggang sa 50 at mula sa 51 hanggang sa 56. Sa ibang lugar, sa ibang distrito, sa Quezon City, sa Maynila, pag magpagawa sila ng covered court, 3, 4. Dito sa atin, sa 2nd District ng Parañaque, kung magpagawa 56 na Coliseum at meron pang iba pang ginagawa. Salamat po. Ito ang mapa. Ito ang mapa ng Parañaque. At dito ang 2nd District, BF Homes, kapitbahay ninyo. Marcelo Green, San Antonio, Don Bosco, San Valley, Melville, San Martin de Porres, at Monroe. Tingnan nyo yung dami ng mga Coliseum na nakakalat doon sa mga iba-ibang barangay sa 2nd District ng Parañaque. Pag kayo ay may Google Earth, nakikita sa satellite yung mga bubog na ito sa mga satellite picture. Pasensya na at sa San Isidro, San Dionisio, sa La Huerta, sa Tambo, sa Tungalo, sa Santo Niño, sa Vitales, sa Baclaran, wala pa pong mga Coliseum na katulad ng Coliseum na ito na gumagamit ng pinakamataas na klaseng roofing material. At ito ay ginagawa lamang sa 2nd District. Pero kung natutuwa, sapat nga ginagaya na po ito. Meron mga ilang gobernador, ilang mayor, ilang congressman na masal sa 2nd District at nakita nila. Hiningi nila yung plano para magaya din nila ang Coliseum sa kanilang mga lugar. Ano pong ibig sabihin pa kayo ginagaya ng mga tao? Ang ibig sabihin maganda at nagugustuhan nila ang ginagawa. Yan po ang Coliseum Project ni Congressman Boles sa 2nd District ng Parañaque. Salamat po. Ito ang bilang. Mula ng isang taon, mula noong July ng isang taon, hindi pa matatapos yung termino nito. 22 ang akin ay pagawa. Pag meron ka na ipagawa 3, marami na. Pero sa amin po, 22. At meron pang 8 na ginagawa at matatapos itong darating na buwan ng Nobyembre. Mula nang sinimulan ko ito, 56 ang naipagawa natin. At meron pang 11 na nakahanay at sigurado masisimulan natin bago matapos ang taon. Alam niyo, ang project na ito napakaganda. Sapagkat ang nakikinabang dito, lahat ng henerasyon, pinakamatanda at pinakabata. Yung mga senior citizen, pagdating ng umaga, nag-exercise doon. Hindi sila nag-aalaga kung sila ay uulanin o hindi, sapagkat may bukong. Yung mga bata, naglalaro, nagbibisikleta doon sa loob. Siyempre, doon na nag-ballroom dancing, meron nagbibinyagan, meron nagdidibo, meron kantahan, meron sayawan, at marami pa iba. Doon sa ibang lugar, katulad sa inyo, pag umulan, ano nangyayari? Tigil, di ba? Tigil. Pero sa amin, pag umulan, okay lang, tuloy ang ligaya. Sapagkat merong Coliseum sa napakarami.